Ito po ang isang halimbawa kung paano yung mga magsasaka sa bukid ay pwedeng magamit yung kinukonsider nating waste materials na. Ito po actually yung mga palay na naiwan sa pag-thresher at pinakuha ko sa aking mga tao. At ngayon makikita natin pinagkakaguluhan ng mga inahin at gustong-gusto nilang kainin. Ang tawag dito sa wikang Ilonggo, uron-uron, o yung mga naiwang mga butil ng palay na medyo manipis at ito ay naiiwan sa pag-thresher at iniiwan lang actually ito sa bukid upang mabulok. Pero ito nakikita natin kapag binigay natin sa ating mga manok ay gustong-gusto nila itong kainin at ito ay makadagdag sa kanilang pangingitlog. This is how we breed our Manok Pinoy. It's actually free-range breeding. We just let loose the hens and the roosters. So there are about 80 hens in this yard, and we have 8 roosters to serve them. So they have a lot of space around, and they actually just run around, enjoy the feeds, and then when they are ready to lay eggs, they just go to that portion over there where they actually have a lot of baskets where they lay eggs. So this is how we breed our Manok Pinoy, the natural way, nothing artificial, just plain and simple poultry raising in the backyard. And in this yard we can collect about 40 eggs every day, which are hatched in a modern incubator to produce the Manok Pinoy, which is now registered under the Intellectual Property Office as a chicken breed, which I developed in 8 years ago in this farm in Barangay Papo. This is how they lay eggs. Ang isa pang critical aspect ng pag-aalaga ng manok ay ang pagpapanatili na malinis at sanitized ang mga incubators. In our case, for example, gumagamit kami ng incubators at kailangan pag labas ng isang batch ng mga sisiyo, bago mo siya lalagyan uli, kailangan linisin na maigi at i-disinfect para yung susunod na mga itlog ay hindi makontaminate. Kung meron mang mga bacteria na naiwan, ay hindi makontaminate ang next na itlog. So makikita nyo dito sa aming farm, medyo marami itong aming incubators, no? At ngayong araw na ito, naghahanda kami na mag-load ng bagong batch. So makikita nyo yung mga incubators ay naka-ready, and each incubator has the capacity of 1,400 eggs. So ngayong araw na ito, we're expecting to load about 2,000 eggs. And ito ay harvest for the last 7 days. And ito ngayon ay ilalagay sa mga incubators na malinis na at na disinfect para siguradong yung mga lalabas na sisiw ay
Healthy sila, no? Piso tanan rin ito. 220. $238. Dugangin 200 doy para mag 240. Okay, 240 na. Ha? Dito pa na. Kailan nang imo? Ha? 135? Kaya tanal. 151 plus 40. 240, 151, 391. Sa ilalo mo na yung pila? 200 sarado. So 151 plus 240 391 plus 200 591 tanan na piso nimo. Okay, good. We are unloading today 1,261 chicks. Ito po yung batch ng 2,000 eggs. Mababa yung hatching rate kasi nagkamali kami rito. Hindi namin na-load yung itlog at inabot ng 11 days. So mataas yung percentage ng bugok na itlog. So this is a lesson that we are learning. Dapat hindi talaga aabot ng 10 araw yung itlog. Pinaka-ideal is 7 days. Pero ngayon dahil medyo marami ng itlog namin weekly, maglo-load kami sa incubator every 5 days para mas maganda yung hatching rate. So ito po yung isang lesson na gusto namin i-share sa aming mga kaibigan na gusto rin magparami ng manok using the incubator. Never ever load old eggs at huwag paabutin ng 10 araw yung itlog bago i-load sa incubator. Kailangan na maximum na edad ng itlog bago i-load sa incubator is 7 days. And 5 days would be better. Pero kung konting itlog mo, 7 days would be alright. So we are sharing with you our experience sa pagpaparami ng manok Pinoy dito sa Braveheart Farms sa Kidapawan City, North Cotabato. Ito po yung nakita namin pinaka-effective and practical brooding system. Kung makikita nyo, semicircular brooder na gawa lang po ito sa yero, GI sheet, at nakapalipot sa mga sisiw. And then nilalagyan lang ng rice hull o labhang sa ilonggo. Tapos may mga tubig sila, may ilaw. Etong batch na ito, this is 1,000 chicks. Maluwag sila. And ang kagandahan itong semicircular brooder, kapag nag-stampede ay hindi magkakaroon ng trampling. Ayun usually ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming namamatay na sisiw. Kung may corner o rectangular yung brooder mo, sapagkat maiipit sila sa kanto. But with this system, kapag naipit sila, pwede lang silang umikot sapagkat walang kanto yung brooder. So, ito po ay turo din lang sa akin ng mga kaibigan. But you know, we're learning from other farmers as well. We don't have the monopoly of good practices, and wala namang bright sa farming. Lahat tayo ay natututo by learning from the experiences of other farmers, and this is one of those things lessons that we learned from other farmers. A circular galvanized brooder, improvised brooder, very effective. Manok Pinoy chicks.
if you notice, they are placed in a circular brooder. Ito po ay nakopya ko lang din sa ibang mga breeders. And it's a very practical setup. Sapagkat ang problema actually noong four-cornered brooders, minsan kapag nagpapanik yung mga sisiw, nagkakaipitan, kapag nag-stampede, ay merong mamamatay na naiipit sa corner. But with these circular brooders na merong rice hull sa ilalim, ay allows the chicks to run around at hindi nako-corner. So, halos wala pong mortality sa stampede at maganda yung ating survival rate. So they are kept here until about 1 month old para makompleto yung immunization process, and then binibitawan na sila sa free range. This is how we do things here in the Braveheart Farms of Northwood. In farming, especially raising of free-range chicken, kailangan mabilis ka mag-adjust sa mga problema na nakikita mo. Say for example, nung makikita namin na medyo vulnerable yung mga sisiw sa sakit dahil umuulan na at inaatake kami ng uwak actually, no, na kinakain yung mga maliliit na sisiw, ay inadapt na namin yung aming dating procedure na hinahayaan muna namin yung mga sisiw sa tinatawag nating improvised brooder na dati circular to, pero dahil makitid yung area namin, medyo ginawa namin pahaba. So ito yung latest batch namin ng mga sisiw, 1,558 out of 1,900 eggs. 7 days old lang yung itlog, so maganda yung ating hatching rate. And ito yung sinundan niya na batch, a gap of 7 days. Ito yung 1,300 plus, no? So that's a total of 2,008 already. Ito naman ay 1,261 na nilagay natin last week. So it's a total of over 4,000 na. And ang sinundan nito ay yung nasa taas na ngayon, no, na nilagay natin sa isang elevated na brooder system, kasi nakikita nga natin na dahil sa umuulan ay nagiging vulnerable sa sakit at stress yung mga sisiw. So we decided to hold on to them a little longer. Dati-dati at age 2 weeks binibitawan na namin sa range, or later ginawa namin 35 days. Pero ganun pa rin kasi umuulan na stress yung mga sisiw, vulnerable sa sipon, no? And minsan ay nananamlay. So ito yung pinakamatanda ng batch. This is about 40 days old, and kompleto na ito ng vaccination except yung coryza vaccination. Tapos na ang mycoplasma, which is for sipon, and after 5 days ay titirahin ito ng coryza vaccination. Ito naman kompleto na hanggang fowl pox. Ang kasunod na lang ay mycoplasma and then yung coryza. After that, itong unang batch na ito at age 45 days to 50 days old, pwede na naming bitawan yung mga lalaki sa free range, at yung mga babae iwan namin dito para mapangalagaan yung kanilang health, sapagkat yun ang gagamitin natin mga breeders. So ito po yung mga adjustment sa farming, no? Walang constant sa farming. You have to adjust as a situation arises. That's a lesson that I would like to share with you in farming. The reality isa po sa pinaka-importanting farm management practice sa pag-aalaga ng manok ay ang pagbabakuna. Ngayon po ay nagbabakuna tayo ng mga sisiw ng cowpox vaccine. Ito po ay kontra bulutong. So, ang vaccine po na ito ay nabibili natin sa halagang 350 pesos per bottle. And it's good for 1,000 chicks.
Ang ginagawa, dapat nakalagay sa yelo o sa ice yung vaccine para hindi mamatay yung vaccine. And ito yung process na tinatawag na breaking of the wing web, no? Yung malambot na bahagi ng pakpak tinutusok ng karayom na nilulublob muna doon sa vaccine. So effectively papasok yung vaccine sa katawan ng sisiw, and this will protect the sisiw from cowpox o tinatawag natin bulutong o kalunggo sa ilonggo, no? So matrabaho dahil kung 1,000 ang sisiw mo, talagang huhulihin mo isa-isa at i-vaccine isa-isa, no? But that's how farmers work. Talagang ganyan kahirap ang pagkasaka, especially itong poultry raising. Kung hindi ka maghihirap, wala ka rin kita. So ngayong araw na to, mga 700 itong i-vaccinate, and this is being done upon reaching the age of 15 days. Yan po ang isa sa mga vaccines na importante. In the future, we will show you how to vaccinate the chicks sa ibang mga. From the brooder, yung mga sisiw na kompleto na ang immunization, nililipat namin sa isang area na ganito. Ang tawag namin dito ay hardening area, where we increase their capacity to adjust kapag tinapon na sila sa free range. And they stay here for about a month. So pag tapon namin sa range, mga nasa 2 months old na sila. And take note, kung mapapansin nyo, meron kaming inilagay na mga uling. Ito po yung naipon namin sapagkat nagpapauling kami sa farm ng mga kahoy na rubber na pinuputol namin. And this is one of the most important discoveries we made. Noong naglagay kami ng uling sa kulungan ng mga manok, nawala yung amoy at saka kumonti yung nagkakasakit na sisiw. In fact, very minimal yung incidence ng sipon at saka panlalambot. So, I am sharing this with you kasi baka pwedeng subukan din sa inyong farm na lagyan ng uling yung kulungan na inyong mga sisiw para mawala yung amoy and magiging mas healthy ang inyong mga sisiw. Mga simpleng leksyon na natutunan natin sa practical farming. At ito po ay binabahagi natin sa ating mga kapwa magsasaka so that they can learn a lesson. 6 years ago, I started improving the native chicken that I have in my farm. And I came up with the idea of giving them more meat, improving their egg-laying capacity, and most of all, coming up with a breed that would be distinctive. Today, 6 years later, I have developed this distinct breed of chicken, which I call Manok Pinoy. They will come out black with a lot of meat in their body, improve the laying capacity, and hopefully before the end of the year, I will already be able to commercially introduce Manok Pinoy in the market. So this is the result of my personal experiment, and I would like to emphasize that even as Secretary of Agriculture, I have made sure that I will be able to visit my farm every now and then, because I personally actually supervise my own breeding program. I don't actually rely on my farm workers to breed for me. I make this own breeding, and I proudly claim to be the breeder of this new breed of Philippine backyard chicken, which would have more meat and more eggs, and I call this Manok Pinoy. This is my contribution
to the Philippine backyard chicken industry. Feeding time dito sa yarda, and makikita nyo itong batch ng sisiw na ito. This is over 1,000, and it's 7 o'clock in the morning. Ang feeding time nila is between 7 and 8. Kaya itong mga ito nasanay that at about that time meron silang pagkain. This is very critical actually sa pag-aalaga ng manok. Meron din sila kasing tinatawag na biological clock. Kaya pag nasanay sila na pinapakain between 7 and 8 or any time for that matter, dapat consistent yung pagbigay mo ng pagkain sa kanila. Sapagkat kung hindi ay magkakaroon sila ng stress and magiging vulnerable sila sa sakit. So mga simpleng lessons actually, practical lessons in backyard chicken farming here at the Braveheart Farms of Costa. The Braveheart Farms in Kidapawan City. Ito po yung isang batch ng manok Pinoy na nilagay natin sa bagong yard. Sa ilalim po ito ng rubber trees at saka lansones. At makikita nyo talagang masigla sila, and we have already started feeding them with our own formulation ng sarili naming gawang feeds, no? Mais lang, darak, and then may kaunting fish meal at oyster. Ito yung feed formulation na ibinigay sa akin ng isang feed formulation expert na wala na pong chemicals, walang antibiotics, at puro natural. We hope to be able to maintain this para yung pong ating manok na kakainin ay ligtas po sa gamot at chemicals. So ito po yung mga eksperimentong ginagawa natin dito sa Braveheart Farms sa North Cotabato para po sa isang maunlad na agriculture. Naniniwala po ako sa investing in the future. Dito sa yarda na ito, makikita nyo yung nagpapakain. Nandun sa dulo si Ahmed, yung tatay. At itong dalawang bata na ito ay tumutulong. Pero itong isang bata na ito, Jim, tanaw dito Jim. Ito si Jim. Pinapag-aral ko to ng veterinary medicine. At may kontrata na kami na pag-graduate niya bilang Doctor of Veterinary Medicine, dito siya magsisilbi sa Braveheart Farm. So, walang klase ngayon, kaya nandito siya, tumutulong. And weekends pati, no? Tumutulong siya rito, kasama yung tatay niya at saka yung batang kapatid. Pamilya po ang involved dito. This is actually a family undertaking. Tatay lang ang may sweldo rito, but since scholar ko si Jim, tumutulong siya sa pagpapakain ng manok. And in the process, tingin ko natututo siya. So, I don't think it will be difficult for him to really learn how to raise chicken and take care of chicken when he becomes a veterinarian one of these days. So, ito po ang totoong investing in the youth para sa tinatawag nating agriculture. Ganyan pong ginagawa natin, very practical na pamamaraan and very personalized na pagpapatakbo ng farm dito sa Braveheart Farm sa North Cotabato. Ito po ang isa sa bagong breeding yard natin. We have about 600 pullets in this yard. At ang yard po na ito ay malawak. This is our biggest yard so far. Siguro ito ay mga kalahating hektarya. We have about 600 pullets in this yard right now, but we are intending to increase this population to about 1,000 pullets and 200 cockerels. So makikita nyo, masigla yung mga manok, and if you would notice, mapupula yung mga pisngi nila. Ibig sabihin yan, healthy sila. At pangalawa, kapag mapula ang pisngi ng mga manok, ng mga inahin, ng mga pullets, parang babae din yan kapag nagli-lipstick na, ibig sabihin dalaga na. At ang iba sa kanila ay nangingitlog na.
In fact, ito yung mga itlog na nakuha ko kanina. Pero maliliit pa ito. Hindi ba pwedeng gamitin for breeding? For hatching rather. But very encouraging. So, this is how we do it in the Braveheart Farms of Kidapawan City, North Dakota. Ngayong araw po ay nagpupulga tayo. And ang pinupulga po ngayon ay mga 1,100 na mga manok between 2 months to 2 months and a half. Ito po yung napili na natin for breeding. And ang ginagamit po natin na pampurga ay yung betel nut o bunga. And dinahati po ito into 4 parts at binibigay sa mga manok. Napaka-effective po nito sapagkat lahat ng klaseng bulate ay lumalabas talaga. So, nilagyan muna ng net, kinulong yung mga manok, and individually ay binibigyan ng tag-iisang subo ng purga. So, ganyan po katrabahoso itong pagpupurga ng manok. But, you really have to do this. Ito yung tinatawag nating pagtsatsaga. At sipag lang talaga. So, can you imagine 1,100 na manok na pupurgahin mo? And this would take siguro mga isang araw. Pero pagkatapos nito, they will be free of worms and gagandahin ka na. Isang magandang karakteristik ng manok Pinoy, the free-range chicken that I am breeding right now in my farm, yung kanilang hilig sa pagkain ng damo. At ito, surprise of all surprises, ito yung mais ko na tinanim ko. Siguro nung nilipat ko sila rito, mga 1 month old yung mais. At pagkatapos ko silang ilipat dito, inubos nila lahat ng damo sa ilalim ng mais. Kaya makikita nyo, parang ni-round up yung mais ko. Kaya lang, kapag medyo abot nila yung dahon, ay kakainin nila pati yung dahon at may natutumbang mais. But this gives me an idea. Magandang pang secondary production or agricultural activity ang pag-alaga ng manok Pinoy sa ilalim ng ating mga prutas, niyog, at iba pang tree crops, sapagkat hindi mo na kailangan pang maglinis. Meron ka pang libreng organic na abono sapagkat yung tae nila ay magsisilbing abono sa ating mga tanim. Another good discovery in our farming experience here in the Braveheart Farms of Kidapawan City. Today we conducted another experiment in the farm. I picked out 4 panicles of still young sorghum and tried to feed this to our pullets in the farm. At nakita ko talagang gustong-gusto nila yung batang sorghum na medyo may gatas pa, no? So this is another discovery na nakita natin dito sa Braveheart Farms, where yung sorghum actually would be a very good feed for our backyard poultry or even game fowls. Tingnan nyo kung gaano ka voracious yung ating mga young hens na talagang hindi hinihintuan yung pagkain ng young sorghum na dapat siguro mga 3 weeks from now pa ang harvesting nito. Pero napapakinabangan na natin sa pamamagitan ng pagbitin, no? And they love picking the brains of the young sorghum at nagagawan pa sila. Another good experiment here in the Braveheart Farms. Time dito sa yarda, nagkakagulo na. Umuusok yung lupa at hinahabol nila yung pagkain. So we have about 2,000 heads in this yard, and since it's already about 4 o'clock in the afternoon, oras na ng kainin ko. Kaya sinusundan nila yung nagpapakain. Nagkakagulo na. Hindi uso ang social distancing dito.
But this is an assurance that we will have food. At ito yung palagi kong sinasabi as a farmer advocate myself. Ito yung sinasabi ko palagi na, alam nyo, ang buhay ay kaunting sipag lang, kaunting tiyaga. At ito ganito karami ang manok ko sapagkat tinutukan ko yung aking backyard chicken raising program. And I'm happy that through this project, medyo marami na tayong natutulungan. Nakakapagbigay tayo ng libreng lechong manok tuwing linggo sa ating mga frontliners. And ito assurance that this program will continue. So this is our way of encouraging people to go serious on farming. Ito yung assurance natin of. Ito po yung bagong gawa na barbecue grill, locally made. At ito po ay bahagi ng aking project ngayon na gustong umpisahan. Magpapagawa ko nito ng mga 50 pieces at ipapamahagi ko sa mga mahihirap na pamilya dito sa North Cotabato, yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan na walang hanap buhay. And then weekly, susuplayan ko sila ng manok Pinoy na pang barbecue. At ang estimate namin, sa bawat manok Pinoy na isusupply ko sa kanila, ay kikita sila ng at least 200 pesos sa barbecue sapagkat yung isang manok pwede mong hatiin into 4 parts. At ang isang barbecue ay depende sa lugar, minsan ay 120, minsan naman 150. So kung palagay ay 120 lang, ay aabot ng 480 pesos ang isang pirasong manok. Hindi pa kasama dun yung atay, ang batikulon, gizzard, ulo, at saka yung likod syempre. So yun yung extra income niya. Hopefully, mag-succeed itong project na ito sapagkat ito yung pangarap ko. Na bilang isang magsasaka, yung aking inumpisahan sa Braveheart Farms na pag-breed ng manok Pinoy ay makakatulong sa pag-angat ng buhay ng ating mga mahirap na kamag-anak at mga kababayan. Initially dito muna sa North Cotabato. Later on, pag marami na, pwede na nating i-share sa ibang probinsya sa buong Mindanao.